we are not also buying the story of the ICI na kaya nyo yun isa-sekreto, yung pagdinig na yan, ay para hindi kami ma-confuse. Hindi po tanga ang sambayan ng Pilipino. Hindi po tanga si Escombro. Alam namin kung anong ginagawa nyo. You are setting us up for this big reveal ninyo na eventually kakasuhan ninyo yung mga taong hindi naman dapat talaga sila ang unahin na kasuhan, o baka mangyayari nito, kagaya ng sinasabi ni Pulong Duterte, yung mga akusado, magiging mga state witness, at yung mga humarap na witness, sila naman ang mga magiging akusado. The sunshine principle. Where the sun doesn't shine, bacteria grows. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At ngayong umaga, yan ang pag-uusapan natin. Ang isa sa pinaka-importanteng prinsipyo ng public governance na natutunan ko kay Senator Raul Roco, the sunshine principle. At ayon dito, sa mga lugar na hindi sinisikatan ng araw, ay dito tumutubo ang mga bakterya, o ang dumi, o ang amag. Anong kinalaman nito sa ating pamamahala? Well, it's about transparency. Kung hindi magiging transparent ang pamahalaan, dito pagmumulan ng maraming mga katiwalian. At nakita na nga natin yan sa mga sekretong mga dealings dito sa DPWH, sa pagpapasa ng budget. At lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan na hindi hayag sa taong bayan, dito nagmumula ang maraming kurakutan o katiwalian. At dito po papasok ang ICI. Sa mulat mula pa sinabi ko na sa inyo, wala ang kapupuntahan itong investigasyon na ito sa ICI. Bakit? Well, bago pa man mag-umpisa ang investigasyon, sinabi na ng Pangulo na gumawa ng ICI, siya ang boss ng ICI, na sa kanyang paniniwala ay na biktima lang ng name dropping yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kung yung boss na nagsasabi, ito ang storya niyan, ay sino naman yung mga miyembro ng ICI para sabihin, boss, mali po kayo. Ang problema ng ICI noon ay isa lang, si Benji Magalong, si Mayor Benji Magalong. Because Benji Magalong will not play along dito sa mga storya na gusto nila. So, ginamit lang nila si Benji Magalong para i-appease yung mga mamamayan. In-appoint siya noong September 13 para bigyan ang ICI some semblance of credibility and independence. Pero nung natapos na yung mga rally-rally na yan, mga isang linggo lang, o 2 linggo lang, matapos yung mga rally, tinanggal na si Benji Magalong. Actually, nag-resign si Benji Magalong, but he had no other choice because bago pa man siya mag-resign, nag-press conference na itong si Claire Castro at kinu-question na yung kanyang integridad. At biglang nawala na yung kanyang authority na mag-imbestiga. Hindi na siya ngayon ang lead investigator. Samantalang, nung in-appoint siya, nung nagpapa-press con pa siya, si Claire Castro, hayagan niya sinabi na si Benji Magalong ang lead investigator. Tapos bigla, na parang nagkaroon sila ng amnesia, parang kasalanan pa ngayon ito ni Benji Magalong na nag-aakto siya bilang lead investigator. So, alam na ni Benji Magalong what's up. Hindi mo na kailangan, hindi naman masyadong makapal yung mukha ni Benji Magalong para manatili pa doon. Gayong sinasabi ng iimbestigan siya at kinu-question yung kanyang integridad, yung napapabayaan niya na yung Baguio City, all of these things are pointing to Benji Magalong na sinasabi, umalis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan. And then, came the pronouncement, after Benji Magalong was gone, came the pronouncement na hindi na open to the public ang hearing sa ICI. Bakit? Baka daw ma-misinterpret ng mga tao yung mga ebidensya. Wow! Ganon katanga ang mga Pilipino ayon sa mata ng ICI na tayo ay walang kakayanan na basahin yung mga ebidensya na lalabas at kailangan nilang itago ito sa dilim, yung sa lugar na hindi nasisikatan ng araw. At pag tinago nyo na yan sa dilim, hindi katotohanan ang tutubo dyan. Puro kasinungalingan. Kaya ako sinabi na walang patutunguhan itong ICI kasi sa aking palagay, ang ICI ay nakadesenyo lamang bilang isang propaganda machine upang eventually ay ituro ang blame outside of Malacanang and outside of the family circle, the first family circle, and outside of Romualdez. Kailangan mailayo si Romualdez sa investigasyon
Kasi kung madamay si Romualdez, isang hakbang na lang nasa pintuan na siya ng Malacanang. So they're doing everything they can to remove Romualdez from the list of possible suspects or yung mga kakasuhan. At unti-unti na nga, sinasabi na yan ni Remulla. Pag-upo niya pa lamang, mga ilang araw lang sinasabi niya na meron sila magiging state witness na nakakaalam ng lahat ng transaksyon. And then, susundan niya ito ng kanyang smirk na parang nakakaloko. At alam naman ng taong bayan kung sino yung sinasabi niya. At ito na nga ay lumalabas na si Martin Romualdez ang gagawin nilang state witness. Ang qualification for state witness, dapat ikaw yung pinaka-least guilty, hindi yung ikaw yung pinaka-most guilty. In this fiasco, the highest official involved is outside of the president. Kung sa baba ng presidente, the president will be the highest involved. The next highest official involved here is Martin Romualdez. Siya ang nag-aproba ng budget, doon sa testimonyas, ang pera dinadala sa kanya, at mayroong siya ang nag-aproba ng bicameral conference committee. At ngayon, ipinapasa nila yung blame lahat papunta kay Zaldico. As if si Zaldico ay may kapangyarihan na mag-distribute ng mga project nito sa lahat ng mga distrito. Well, we're not buying it. At we are not also buying the story of the ICI na kaya nyo yun isa-sekreto, yung pagdinig na yan, ay para hindi kami ma-confuse. Hindi po tanga ang sambayan ng Pilipino. Hindi po tanga si Escombro. Alam namin kung anong ginagawa nyo. You are setting us up for this big reveal ninyo na eventually kakasuhan ninyo yung mga taong hindi naman dapat talaga sila ang unahin na kasuhan, o baka mangyari ito, kagaya ng sinasabi ni Pulong Duterte, yung mga akusado, magiging mga state witness, at yung mga humarap na witness, sila naman ang mga magiging akusado. Kaya delikado ngayon sila Gutesa, nakita mo naman, nagkakaroon na ng unti-unting paggalaw at kinu-question yung kanyang kredibilidad. Kagaya na sinabi ko noon, this will be the next step to destroy Gutesa. At saka, ngayon yung mga Diskaya. Nagrereklamo na yung mga Diskaya, ayaw na nila mag-participate sa ICI kasi nakikita na nila yung direksyon ng pupuntahan nito. And they were the first ones to reveal kung sino yung pangalan ng mga congressman who were involved in this. Ngayon, wala nang binabanggit. Kahit itong ICI nito, wala nang binabanggit. Yung Senado, wala nang binabanggit. Yung House tumigil na, baka may mabanggit pang iba. The Senate is really an utter disappointment sa ginawa nila. Under the leadership of Ping Lacson and Tito Soto, they have destroyed all of the credibility that the Senate has. At ang intention lang talaga, malinaw na malinaw, proteksyonan si Martin Romualdez. At halatang halata po yan ng taong bayan. Ang nakakalungkot nito, hindi sila nahihiya na nahahalata sila ng taong bayan. Hayagan tayong niloloko sa ganitong mga pronouncements nila at sa kanilang mga kilos. Wala nang katotohanan na madidinig ka na manggagaling dito mula sa Senado. Kaya even with this majority, wala tayong inaasahan na magkakaroon ng any major pronouncement dyan sa Senado. Baka nga eventually yan, ititigil na rin nila. Hindi lang sila makaporma kasi maingay pa yung opposition. But I think the general intention is to shut down the investigation dyan sa Senate at ipasa na lahat ito sa ICI para makapag-maneuver sila ng maayos. But the observants, yung mga tao are very vigilant as of the moment. Ang dami na nagsasabi. At isa na po tayo sa una pa lang nagsabi, walang patutunguhan itong ICI. At yung ginagawa ninyo na pagtatago ng katotohanan sa amin, alam na namin ang dulo nito. Don't pretend anymore that there is going to be justice here. There will be none. Sana po ang pakiusap natin sa mga liderato ng ating bansa, sa mga politiko, sa mga nakaupo sa Malacanang, sa Kongreso, huwag niyong itulak ang taong bayan sa sulok na wala na silang magagawa. Kahit ang aso man o pusa, kapag iyan ay kinorner mo, eventually, mangagagat po iyan. Magkakaroon po tayo ng reaction from the people that the government may eventually regret. At ayaw po natin dumating tayo sa ganung punto. Kaya ang pakiusap namin sa inyo, let the sun shine in and let the truth be revealed. Tayo pong lahat, magmasid, mag-participate, mag-engage, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam
ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.